malapit man o nasa malayo sa Pilipinas, sa Europa at sa Amerika, nandiyan ba kayo? Ganda, Big Brother. Okay. Naririnig po ba? Okay, brother, naririnig ko. Okay, klarado. So, pasalamat tayo sa Diyos na narinig natin. Klaro. Narinig natin ang Ebanghelyo ngayon. Pinadaan lang ni Jesus sa isang talinghaga. Alam mo naman natin, pag sinabing talinghaga, another term doon yung paghalin tulad, no? Paghalin tulad. Lalo na itong tema natin sa panalangin, no? Isang dasalin iyan na sa dasal, kailangan po yung sinasabing nandoon yung tuloy-tuloy na magdasal at matiyagang magdasal. So, yun po ang ating tema, no? Yung panalangin na matiyaga at tuloy-tuloy lang, no? Pareho sa talinghaga, yung paghalin tulad ng binibigay na sa parabola natin ngayon, no? So, bakit kaya? Bigyan ko kayo another scenario, yung another case. Kasi po, sa ating mga sinasabi nating pangkasalukuyan o ordinaryong pamaraan, kung ano ang pinupuntahan natin, nagtiyaga tayo, o di ba? Nagtiyaga tayong pumunta at tuloy tayong pumunta sa ating kagustuhan, sa ating kalooban. Ngayon, kung halintulad ito, pupunta tayo sa Diyos din sa magitan naman ng dasal. Ang direksyon natin, kung sino ang direksyon natin, destinasyon natin, ang Diyos po. No? Ang Diyos po ang sinasabi natin katastaasan ng Diyos, kabanal-banalan ng Diyos. So, ganun ba tayo talaga ang approach o tratar natin sa Diyos na parang on-off? On-off, yung ibig sabihin, kung kailangan lang natin lalapit sa Diyos, no? Parang switch on, switch off, turn on, turn off. So kung kailangan natin, dasal tayo. Pag hindi ito kailangan, off tayo. So ganun ba talaga? So kaya nga itong paghalin tulad ngayon, na hindi ganun ang gusto ng Diyos, no? Kailangan ang tuloy-tuloy. No, wag yung palagi lang on kung may kailangan o mag-off lagi, walang Diyos. So yun, gusto niya hindi tayo on-off kung hindi buhay ito. Okay. Yun na ang sinasabi. Pag nasa buhay panalangin tayo, buhay espiritualidad, hindi ito on-off kung hindi buhay ito, no? Buhay panalangin, buhay dalanginan, ibig sabihin, buong buhay po natin na nasa kalooban po, ipanagkaloob sa Diyos sa atin at nasa kalooban tayo ng Diyos. So kailangan makisama tayo palagi sa Diyos. Hindi on-off kung kailan lang tayo pupunta, kung nangailangan, at kung hindi na tayo nangailangan, switch off tayo. So, pag sinabing buhay, ano yon? Tuloy-tuloy. Okay? Tuloy-tuloy ba tayong kumakain? Araw-araw? May umaga, tanghali, hapunan, merienda. Tuloy-tuloy ba ito buong araw, buong linggo? Tuloy-tuloy ba? Yes. Ganon din ang sa dasal. So, hindi to on and switch o switch on off. Tapos, wala na. Kung hindi tayo kakain, ayaw na natin. Kung gusto nating matulog, ayaw nating kumain. So, hindi po. Kung tuloy ang oras ng kumain, tuloy ang oras na pagtulog. So, buhay pala ito. So, yun ang unang iwasan natin na kung nasa harap tayo ng Diyos, panalangin ito, buhay ito. So, ibig sabihin, hindi to off and off lagi or on and on ka lang lagi kasi nangailangan ka. So, tuloy-tuloy. Matyaga ba tayo sa harap ng Diyos? Gusto ba ng Diyos iyan na maghirap tayo? Yun po. Gusto ng Diyos na maghirap tayo? Di ba mga anak tayo ng Diyos? Gusto ba talaga ng Diyos na maghirap tayo? Hindi po. Hindi. Pero ano ang gusto niya ipaabot sa atin na moral? No? Gusto ng Diyos na palagi tayong makiswitch on sa Kanya. So, hindi man tayo nangailangan, papasalamat tayo. Hindi man tayo nangailangan, pupuri tayo. So, papalapit tayo sa Diyos para maging banal tayo kaisa sa Kanya. So, hindi niya tayo papahirapan. Maligaya nga tayo, masaya nga tayo kasi ang ating Ama ay makapangyarihan sa lahat. Ang ating Ama, ang Diyos ko ang Ama ay mayaman ito sa lahat. So, pag may Diyos ka, makapangyarihan sa lahat, ang Ama natin ay mayaman. Anong tingin mo? Kailangan ba tayong humingi? Di ba, mayaman? Pag sinabing mayaman, bigay ka lang ng bigay, di ba? Bigay lang ng bigay. Kasi mayaman eh. So we are children of God.
So, inasahan ba natin papahirapan tayo ng Diyos? Hindi. So, pero gusto ng Diyos iyan na babalik ng babalik tayo sa Kanya, lapit ng lapit tayo sa Kanya, na may tiyaga. Na may tiyaga. Kasi siya din ang Ama. O, siya din ang Ama na nagbigay ng disiplina. So, matyaga tayo, tuloy-tuloy tayo para mas lalo tayong mapapalapit sa Kanya. So, hindi tayo mapapalayo. So, ang kabanalan natin kaysa ng Diyos. So, hindi tayo mapapalayo. Kasi kung wala itong mga proseso na ito, na pagtiyaga, tuloy-tuloy, ay talagang, hindi ako nangailangan ng Diyos. Wala akong Diyos ngayon. O, di ba? Ganun lang yan. O, di ba? Ayaw ng Diyos yan. So, hindi yan. Ito yung sinasabing, ano yung sa ibang salita ang panalangin? Communication. No? It is the pagtaas ng isip damdamin, buong pagkatao sa harap ng Diyos. Inaalay sa Diyos. Kung ganito man, ang gusto ng Diyos palaging nag-alay, palaging nagdalangin, matyagang nagdalangin at tuloy-tuloy nagdalangin. Nagtyaga o tuloy-tuloy na nag-alay. So, ibig sabihin, hindi pala to switch on and off kung kailangan lang. No, hindi po. So, tuloy-tuloy pa ta. Ibig sabihin, buhay dalangin, buhay ito. So, buong buhay ito na tuloy-tuloy at matyaga. Ano pang makita natin sa dalangin na maliban dito? Yung tapat po. O, tapat. Yung katapatan po. Kasi halimbawa, mga kaibigan tayo ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, bilang tapat na anak ng Diyos, kaibigan na tapat ng Diyos, anong sinasabing maging tapat? Di ba palaging communication. So, palaging nakipagkwentuhan. So, palaging nagdasal. So, kaya nga yung palaging dasal, always, tuloy-tuloy na pagdasal, matyagang magdasal. So, pinaghirapan po. No? Pagtiisan natin ito. Kasi buhay ng kabanalan ito, buhay na papalapit sa Diyos. Pag sinabing walang pagtitiis, walang sakripisyo, hindi buhay ng Diyos, pupunta tayo sa kabila. Anong tinasabi? Magaan na buhay, hindi makitid na daan, walang sakripisyo, walang cross. O sino nagwi-welcome natin doon sa kabila? Ang demonyo po, no? Mga kampong tayo doon sa kabila. Dito tayo sa Diyos po. So, paghirapan natin ito. Ano? Sinasabi kong mayroong paghihirap, mayroong pagpasa ng cross, papalapit sa Diyos, makitid na daan nating dinaanan, pupunta tayo sa langit. Ibig sabihin, may gantimpala. Kung sa kabila naman, na walang paghirap, walang pagtiyaga, walang tuloy-tuloy na dalanginan, so easy life lang, ayun. Pupunta tayo sa kabila. Ayun ang mag-welcome natin, ang demonyo, impyerno naman yon. So, ayaw natin yon, di ba? Mga anak tayo ng Diyos, ayaw natin yon. So, masalamat tayo na mayroon tayong communication. Lagi, yung always, at persistent, yung persistent, ibig sabihin tuloy-tuloy. Resilient, ibig matyaga. Matyagang magdasal. Tuloy-tuloy yung magdasal at naging tapat tayong mga anak sa Diyos. So, ang ating Ama, tandaan natin na siya yung nakakalam sa atin. Ang Diyos natin ay Ama, siya nakakalam sa lahat sa ating pangailangan. Kaya sa